Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but So, yung mga binati natin ng Happy New Year nung nakaraang taon, ang totoo niyan, yung iba may mga pinagdadaanan. May mga mabibigat na pagnagdadaanan. Pero kaya nilang lumaban, kaya they can still smile. Pero alam nyo, nung nakaraang New Year, may mga naputukan. Yung iba, na-disgrasya, ibang mga mahal sa buhay, nandoon sa ICU. Kaya, mahirap banggitin ng Happy New Year, lalong-lalo na kung yung ibang mga tao ay may pinagdadaanan at ikaw naman ay wala, marahil sa iyo ay okay lang ang Happy New Year. At hindi lang yun, kasi iba-iba ang sitwasyon natin lahat. Iba sa atin, kung kailan bungana ng taon ay sumalubong ang malaking problema. Diyan yung iba nagkaroon ng kabawasan sa pamilya nila. Yung iba pumanaw yung ama, yung ina, minsan pumanaw yung anak na pinakamamahal. Kaya mabigat yung sabihin mong Happy New Year. At sabihin natin na mangarap. May mga babae na brinake, o yung mga lalaki na brinake, na malulungkot ng New Year kasi lalong-lalo na kung natagpuan nila, nagpapaligaya na lang sa kanila yung kanilang girlfriend o kaya yung boyfriend nila. E paano kung nawala na yung mga yun? Hindi hihinto na ang pag-ikot ng mundo. Kaya hindi ganun kadali yung bumati ng Happy New Year kasi nga yung iba ayaw nang mangarap eh. Ibang ayaw nang magpatuloy sa buhay kasi nga may mga dinadalan, mabibigat na dalahin na yung taon 2025. Anong gagawin mo kung maramdaman mo na sa sarili mo ngayon ay parang ayaw mo nang lumaban? May mga tao na nasa Amerika, yung iba kaya naging homeless. Ayaw nang lumaban ng parehas, sige, go homeless na lang ako. Pagde-declare na lang ako ng bankruptcy. Kaya yung iba, after so much investigation, di na sila lumaban sa buhay. Talagang nandun na lang sila sa mga gilid-gilid, nanghihingi ng mga limos, at pinanindigan na nila yung kanilang pagiging homeless sapagkat meron silang natatanggap sa gobyerno ng Amerika ng mga food stamp. Ayaw na lumaban. Yung iba sa atin naman, kaya ayaw na lumaban, iniwanan ng bait na. Wala na sa katinoan ng isip. Kaya magpapasalamat ka sa Panginoon dahil tayo kahit pagbibigat ng pagsubok natin, tuloy-tuloy pa rin tayo sapagkat sila yung ating kasama. Pero naramdaman nyo ba minsan sa buhay nyo na parang ayaw mo na magpatuloy sa buhay na to? Ang gusto kong itanong ay, ikaw ba talagang laban pa noong 2025? Siyempre yung confidence mo na kay Lord. Di ba? Ayaw na eh. Kaya ang tanong ko ngayong gabi, how to move on when you don't feel like moving on? How you should move on when you don't feel like moving on? Yung iba ay hindi naman talaga malalim ang pagkakakilala sa Panginoon, ayaw na nilang lumaban. Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin, bukana ng taon ito, huwito ka na bang mangharap? Ayaw mo ba ipagpatuloy yung sinabi mo nung maliit ka pa na gusto mong maging? Yung pangarap mong trabaho, yung pangarap mong kurso, hinintuan mo na. Yung pangarap mong ma-promote ka ng ganitong posisyon, ayaw mo na. Ayaw mo na magtapos sa pinapangarap ng mga magulang mo para sa iyo, kaya nagsisikap sila magtrabaho. Kaya ang tanong ko ngayon, anong gagawin mo? How you should move on when you don't feel like moving on? Hindi lang tayo ang nakakaranas niyan. Sa panahon ng Biblia, merong isang tao na talagang naupo na lang talaga sa gilid na kinausap ng Panginoon na move on. Huwag kang manatiling ganyan. At tinutukoy natin si Joshua. Si Joshua, nung mamatay ang kanyang pastor na si Moses, wala na. Tingin niya, end of the world na sa buhay niya. And then the Lord spoke up, nangusap sa kanyang Panginoon. At titingnan natin kung paano si Joshua na luhaan, si Joshua na downcast, si Joshua na heavy-hearted, ay kinausap ng Lord na, tayo ka. Si Moses lang ang nawala. Hindi ako na yung Diyos. Kaya dapat ka pa magpatuloy at may dahilan pa para ka pa mangarap. Dahil ang tagumpay ay hindi naman tao ang nagbibigay, kundi ang ating Panginoon. Kaya babasahin natin sa Joshua, Joshua chapter 1 verse 1. So babasahin ko ha, ito sabi ng Bible. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun,
Moses 8, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give you to them, to the Israelites. Alam kong ikaw ay nabibigatan pa, alam kong mahirap pa para sa iyo, pero let's face it, alam kong patay na ang lingkod kong si Moses, pero life must go on. Kaya sabi niya dito, kung papansinin niyo yung description, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, yung katulong, assistant nitong si Moses, sabi niya, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Then verse 3, dinescribe ni Lord kay Joshua kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi niya, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So dito, naghabilin ang ating Panginoon at sinabi kay Joshua kung ano dapat niyang gawin. Kung mapapansin ninyo, nagluluksa pa si Joshua sa pagkamatay ng kanyang pastor na si Moses, and yet si Lord ay inutusan siya. Kuminsan, ang utos ng Panginoon dumadating sa panahon na you are not comfortable. So minsan dumadating ang utos ng Panginoon at the moment when you are not convenient. Kumbaga hindi pa convenient sa iyo. Paano ba tayo magpapatuloy kapag hindi mo nararamdaman na gusto mong magpatuloy? Unang-una, tingnan ninyo ang sabi ng Bible, si Joshua na kinausap ng Panginoon, nasa panahon pa ng pagluluksa. Nasa panahon pa siya ng kanyang mga dinadalang mga pag-i-emote. Pero dito, sabi ng Lord, Joshua, get ready. You are about to lead all these people. At sinabi niya, sasakupin niyo ang ganitong mga lugar at inisa-isa niya. So, pag binasa niyo yung Bible, sumunod si Joshua. Wala kayong makikita ang nagreklamo si Joshua na sinabi niya, Lord naman, nag-i-emote pa ako eh. Lord naman, meron pa akong mga inaala-ala sa aming mga nakaraan ng aking pastor na si Moses. Lord, napaka-unfair naman. Pwede bang mag-ano muna ako? Mag-isip muna ako ng lahat ng aming mga nakaraan? Alam niyo, number one na sinasabi dito ni Lord, stopping your drama. Stop. Stopping your drama. Kaya tumayo siya eh. Kaya nung ito ay ni-reveal sa atin ni Lord, sabi ko nga, Lord, ang galing mo. Talagang binubuksan mo sa amin ng taon na hindi kami pwede mag-focus sa drama. Kaya tingnan niyo, sabi nga, after the death of Moses, verse 1, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready. See? Get ready. Tayo na. Tama na yung kadramahan. Tayo ka na. Kaya this year, 2025, it's about time you have to talk to your drama. Ano ba nag-focus sa iyo ng mga drama that is holding you back? Kasi alam niyo, lahat ng mga nakadama na mag-entertain ng mga kadramahan, marami sa atin ay hindi nagtatagumpay. Tandaan niyo ang mga heartaches, mga pains sa buhay, hindi naman talaga yung makakalimutan. It's always a part of your life. Yan ay mananatiling bahagi ng iyong buhay. Kaya nga ang sinasabi natin dito, acknowledge mo lang na ikaw ay nasasaktan, pero wag mo siyang hahayaan na huminto ang iyong buhay.
ang pag-ikot ng iyong buhay dahil marami kang nararanasan. Ito, sabi dito ng Bible, get ready. God is asking him to prepare. So this year, be prepared. Stopping your drama. Tama na. Ilang taon na tayong umiiyak sa mga drama natin sa buhay. Hintuan na natin yan. Kasi hindi naman talaga tayo magtatagumpay if you always dwell with what had happened sa iyong buhay. Kaya ang una-una dito na binabanggit, stopping your drama. Ngayon, so kung stopping my drama, Lord, mali ba na alalahanin ko lahat ng mga nakaraan sa amin? Hindi. Baging si Lord na, nire-recognize niya my servant Moses is dead. At sinasabi niya, wala na tayong magagawa doon. It already happened. Patay na si Moses eh. Ganon din tayo eh. Ano ba yung mga nagkokos sa atin ng drama? Ano ba yung mga naging dahilan para tayo hindi makausad? Ano yung ating binabalik-balikan? Tumisan alam nyo, nag-uubos tayo ng oras sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng depresyon. Isipin mo nang isipin ang mga problema ng buhay na ito, hindi ka makauusad. Pati yung pusang itim na dumaan sa harap mo, lumilipad dahil sa kaiisip mo ng mga bagay na problema na yan. So, pastor, mali ba mag-isip ng problema? Hindi. God even acknowledged the death of Moses. Kaya lang sinasabi niya, wala na eh, tapos na eh. So pag isang bagay natapos na, that is beyond your control. Wala ka na magagawa dyan. The only thing you can do is to continue this life. Ang maganda dito sa kaya buhay ni Moses, nung panahon na siya ay nagluluksa, yung kagandaan ng buhay ni Joshua, nung panahon siya ay nagluluksa, salita ng Diyos ang kanyang narinig. At ang sabi ng salita ng Diyos, get ready. In other words, huwag kang magpakalunoy sa mga drama ng buhay. Get ready for this year. Laban pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng huminto. Hindi mo po pwedeng ayawan ang mga bagay na nakakaharap natin. Maraming mga pagsubok talaga, pero mamaya makikita niyo sa mga pangako ng Diyos na yung mga problemang yan ay kaya naman talaga nating harapin ayon din sa Kanya. So unang-una, sabi niya, get ready. Sabi niya, my servant Moses is dead. So I want you, sabi niya, to be ready, and you have to lead all these people. There are tasks ahead. May mga pinagagawa si Lord sa ating hinaharap. Kaya tayong mga lingkod ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, hindi natatapos yung programa ng Diyos sa buhay natin dahil natapos yung taon. Tutuloy pa rin tayo. Pero don't invite your past burdens to make them as, sabihin natin na parang burden for the future. Kumbaga, ang ginagawa kasi natin, nag-iimbita tayo ng mga masasakit na karanasan at ginagawa natin pabigat sa buhay natin ngayon kaya hindi tayo makapagpatuloy. Alam kong patay na si Moses. Nirecognize ni Lord eh. God knows what your burdens are this year. Alam ni Lord ang mga pinagdadaanan mo kabigatan ngayon sa iyong puso. Kaya lang ang sinasabi ni Lord, prepare. Kasi hindi porke natapos ang taon, natatapos na rin yung buhay paglilingkod mo. Hindi na natapos na yung buhay ni Moses, natatapos ka na rin Joshua sa iyong paglilingkod sa akin. Magpapatuloy tayo. Kaya be prepared for this year. Stopping your drama. Patay na eh. Stop ka na rin. Patay na yung pastor mo na si Moses, tapos na yung plano ko sa kanya, patay na siya, ito ka na rin ang kadramahan. Pero tayo, gusto natin naliligo sa mga problema, sa mga pagsubok. Naalala ko tuloy noon nung ako ay high school, kauna-una akong maranasan ng mabasted. Naku. Dahil hindi nga ako Christian, first year high school pa lang ako eh. Dahil hindi nga ako Christian, nagbababad ako sa mga jukebox. Jukebox. Ang jukebox ay mga plaka yun. Mamimili ka ng mga tugtugin doon. Maglalagay ka lang ng 25 centimos. Mamimili ka ng gusto mong patugtugin. So, kung ano yung jukebox, tanongin yung mga tatay nyo, nanay nyo. Pero gusto nyo nang mabilis ang sagot, tanongin si Ate Ellie. Si Ate Ellie, matasagot agad yan. Gusto nyo agad ng sagot, tanongin si Ate Mina, yan. Kaya yung sagutin, ano ba yung jukebox? So yung jukebox, pinatutugtog ko yan. Busted na nga ako. Pinatutugtog ko pa dyan mga nakaka-depress. Katulad ng kanta ni Barry Manilow, yung If I Should Love Again, nakpo naman. Hanggang hindi ako umiiyak, hindi na uubos yung 25 ko dyan. Bagay ako ng lagay dyan. Isipin mo, kanta ni Barry Manilow yun, If I Should Love Again. Kasi busted na eh. Kumisan tayo, imbis na yung hubakbang ka ng ikalalakas mo, ikababangon mo,
Isip tayo ng isip na nakaka-depress. This year, hindi ganun ang plano ng Diyos. God said to Joshua, prepare you and all these people because you are about to be victorious kasi sasamahan ko kayo. May pagagawa ako sa inyo. Kaya this year, stopping your drama and be prepared to victory. Dapat ganun tayo ngayon. Itong taon na to, hinduan mo na yung kadramahan sa buhay at ihanda mo yung sarili mo para sa pagtatagumpay na inilalaan ng Diyos para sa iyo. Pag binasa mo naman yung Bible, nakalagay naman doon na tayo ay kasama ng ating Panginoon. Nakalagay doon na kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan kita. Kaya huwag ka mag-alala na makakala mo si Moses ang dahil kaya kayo nagtatagumpay. Si Moses, kaya nahati niya yung Red Sea kasi nandun ako. Kaya huwag mo isipin na si Red Sea nahati dahil kay Moses. Ako ang kasama ni Moses, kaya may pagtatagumpay. Hindi dahil wala na si Moses, akala mo hihinto na ang buhay. Hindi. Kasama ako ni Moses, kaya may pagtatagumpay. Ganon din this year. Tama na yung kadramahan. Stopping your drama. Stop it na. Ang nagbibigay ng tagumpay dito sa ating buhay ay ang Diyos na siyang sa atin ay gumagabay. Yun ang nagbibigay ng pagtatagumpay. Kaya sana, when you feel like you don't feel like moving on, kaya mo nararamdaman yan kasi wala na kasi lalo na kung babae ka, na in love ka sa isang lalaki na brinake ka, natagpuan mo yung sarili mo na parang umiikot ang buhay mo sa kanya na lang. Tapos nalaman mo meron na siyang iba. Parang ayaw mo nang lumaban eh. Minsan ganun din ang lalaki, brinake ka ng isang babae. Minsan down na down ka kung lalaki ka. Iniisip mo ngayon, parang ayaw mo nang mabuhay. Yung ba naglalasin, yung ba sukdulan, nagdadrugs pa eh. Kasi nga, nakita nila ang sarili lang, umikot ang mundo nila sa mga tao lang. Kay Joshua, niremind siya nilo kung paanong sinamahan ko si Moses, samahan din kita. Ang tagumpay Joshua ay sa akin galing, hindi kay Moses. Ginamit ko lamang si Moses for a period of time. Kaya tayo ngayong taon na to, how should we move on when you don't feel like moving on? God knows your burdens. God knows what is in your heart. But what God is telling us today is stopping your drama. Tama na. Because kasama mo ko. Ang tagumpay is assured because of my presence. Kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan kita. And number 2, puntahan natin yung number 2 sa verse 6. Ito yung sabi ng verse 6. Sabi ni Lord kay Joshua, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Bakit niya sinasabing be strong and very courageous? Kasi nga malata ka Joshua. Malata ka Joshua kasi namatay si Moses. Ikaw ay nag-i-emote, nagdidrama ka. Nagdadrama ka eh. Kaya sabi niya, be strong and courageous. Hindi pwedeng manguna ka na nanlalata ka. Nobody wants a weak leader. Nobody. Kaya dito, alam ko yung nahihirapan ka emotionally, pero may maganda akong plano eh. Gusto kong sabihin sa iyo, Joshua, you are usable. You are still usable. Gagamitin pa rin kita at mapapakinabangan pa rin kita kahit wala na ang namatay mong pastor na si Moses. Kaya sabi niya dito, be very courageous, be strong and be very courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Isipin nyo, ano yung sinasabi niya rito? Sabi niya, you will inherit the land I swore to their ancestors to give them. Ano ba yung mga land na yon? Yung mga land na sinasabi ni Lord ay may mga taong naninirahan. Tapos ngayon, ibibigay mo yan sa amin? Ay, so sinasabi dito, grabe ang effort na gagawin. Makikipagdigma kayo para makuha nyo ang mga lupain na yan. Ang number 2, how should we move on when you don't feel like moving on? Number 1 is stopping your drama. And number 2, yung strength. Strengthening your depth. Hindi utang na D-E-B-T. Depth, yung lalim. D-E-P-T-H. S, depths. Sabihin, palakasin mo yung lalim. Ang lalim ng sinasabi dito, yung lakas mo, yung kumpiyansang meron ka, uulitin ko sa iyo, Joshua, sa aking galing. Kaya pag lumabang ka, huwag kang mag-alala na may mga tao dyan na mga naninirahan. Palalayasin ko sila dahil gagabayan ko kayo at sasamahan ko kayo. You have to strengthen your depths. Dapat ngayong 2025, pagpasok ngayon, 8 ngayon, itong remaining years natin,
Tandaan nyo, dapat ang lakas mo galing sa Diyos. Hindi sa skill mo. Magaling ka, Joshua, na-train ka ni Moses. Pero huwag mo asahan ang skill mo, ha? Ako ang nagbibigay ng tagumpay. Hindi po pwede dyan yung mga mundo nating credentials. Kung minsan, pagpasok natin ng 2025, ang daladala mo pagharap ng 2025, diploma mo eh. Minsan, ang daladala mo, skill mo eh. Minsan, ang daladala mo, yung binigyan ka kasi ng award. No, you cannot use your human credentials for heavenly purposes. Hindi pwede yun. Sa mga programa ng Diyos, ang kailangan mo banal na espiritu. Ang kailangan mo ang paggabay ng Diyos. Kaya pinaliliwanag niya, palalimin mo ang pagkakakilala mo sa akin, sumunod ka sa akin, kasi gagamitin kita. Tingnan niyo, sabi niya, I will give the lands which I swore to your ancestors. Ano sabi niya? Bibigay ko sa inyo ang mga lupain na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Alam niyo ba yun? Bago mo yun maranasan, Joshua, ang dami yung pakikipagdigmang gagawin. Kaya you have to strengthen. Kailangan mo magpakalakas. This year of 2025, ang daming trials. Marami mga pagsubok na dadating sa iyong pamilya. You have to strengthen your depth. Kailangan matatag ang relasyon mo sa Diyos. Tayo naman sa church, sa ministry, ang dami, bukana ng taon, nakita niyo ba kung ano ang nangyari? Bukana ng taon. Grabe, nasa church camp tayo. Ang mga nare-receive ng mga message tungkol nga doon sa nangyari sa gripo daw na napabayaan ay ang sabi nila, tayo na may gagawin. But there was a good news. I will explain to you later. Let me continue lang muna. Ang sinasabi ko lang, strengthen your depths. Tibayan mo. Paano titibay? Hindi lamang sa pakikinig. Not only from hearing the word, but obeying the Lord. Ano yun? Yun yung kanyang word. Tingnan nyo, sabi niya, paano mo may strengthen ang ating relasyon sa Panginoon, yung ating kalakasan sa Diyos. Basahin niyo yung verse 8. At sabi ng verse 8, ito babasahin ko. Keep this book of the law always on your lips. Keep this book of the law. Ibig sabihin, huwag niyo pababayaan ang salita ng Diyos. Meditate on it day and night. Ang sinasabi niya, Joshua, huwag mong i-meditate masyado yung pagkamatay ni Moses. It will make you even depressed more. What I want you to do is meditate more on my word. Sabi niya, meditate on it day and night. Kasi ang minemeditate ni Joshua ay ang kamatayan ng kanyang pastor na si Moses. Kaya sabi niya, get ready. You have to conquer these lands, sabi niya. So, may magaganap na paggagamitan ng lakas. Kaya strengthening your depths. May pakikipagdigma, may pakikipaglaman. You cannot lead these people when you are weak. Kaya nga, be brave and be very courageous. Be strong. Kasi you need to strengthen your faith this year, 2025. Kailangan mo magpakatibay. If you are a ministry head ng ating church, tibayan mo lalo ka ba? Maraming pagsubok, maraming problema, pero tibayan mo pa. Marami tayong kakaharapin this year. As we are more serious sa ating plano na alisin na natin yung kasalukuyang stage, tapos magkakaroon tayo ng second service, yan ay gagawin natin at ang magaganap yan sa ating second service ay sa month of July. So, kung mabupuno agad natin ang ating church, napaabot natin siya ng 250 to 300, magsa-second service agad tayo. So, ngayon, ang gusto ko lang sabihin dito is strengthening your depths. Palalimin mo yung relasyon mo sa Diyos. Huwag mo pababayaan yan. Meditate on my word. Instead of meditating your past, instead of meditating your painful experiences last year, meditate on my word, sabi ni Lord. Day and night. Grabe, day and night. So, strengthening your depths. Tandaan mo, pag matatag ang relasyon mo sa akin, ibig sabihin, sumusunod ka sa akin, maaasahan mo ang aking paggabay sa iyo. Kaya this year, how should we move on when you feel like don't like to move on? Ito yung pangalawa. Hindi lamang yung stopping your drama, but strengthening your depths. Palalimin mo yung relasyon mo sa akin. Pangatlo, puntahan natin sa pangatlo yung verse 4. Ano sabi ng verse 4? Sa verse 4, ito sabi ng Bible, your territory will extend from the desert to Lebanon,
and from the great river, the Euphrates, or the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. Tandaan nyo ha, take note of the word extend. Your territory will extend from the desert to Lebanon. Sinasabi niya, mula sa kinalalagyan mo ngayon, Joshua, I am going to extend your territory. I-extend ko yan. Oo, namatayan ka. Alam ko may namatay kang mahal mo sa buhay. Ang iyong pastor, sabi niya, na si Moses. Pero tulad sinabi ko na, stopping your drama. Strengthening your depths. At pangatlo, sticking to your dream. Ibig sabihin, manatili kang focus, stick. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Kumbaga sa mga biruan, ay nakilala mo ba yung, ay ano ba sasabi mo sa pinakilala ko sa iyo nung last week? Ay, nakalimutan ko na yun, stick to one lang ako. Doon lang ako sa girlfriend ko talaga. Doon lang ako talaga sa boyfriend ko talaga. Hindi, friends lang, kahit na stick to one ako. Pag sinabi stick to one, hindi nagbabago yan. Yan lang. Dito, kung paano Joshua, bago namatay si Moses, ang dami niyo matatagumpay na pakikipaglaban. At ang pinakamatindi nga dyan ay yung Red Sea, nung mahati ito. Alam na alam naman ninyo na ang layunin ko ay kalayaan ninyo. Magkaroon kayo ng sariling lupain, yung tinatawag na promised land. At hindi yun nagbabago, Joshua, kahit namatay si Moses. Yung pangarap ko para sa inyo ay nananatili yun. Na yun din ang dahilan kaya kayo nakikipaglaban. Yung pangarap ko na yun para sa inyo ay pangarap nyo rin. Dahil nga kung saan kayo napupunta, pinalayas nga kayo mula sa lugar ng Faraon sa Ehipto, wala kayo makuha ng sarili nyong lugar. Ngayon binibigyan ko kayo. Kaya yung pangarap na binigay ko sa inyo, naging pangarap mo rin. Sticking to your dream. What are your dreams? Huwag kang mapagod sa pangangarap. Huwag kang mapagod na hindi na siguro matutupad yun. Wala na akong nakitang liwanag. Ewan ko ba, kahit sa amin, malinaw ang kuryente sa amin. Malinaw. Maliwanag. Pag nakita ko ni Meralco Bill, parang lumalabo yung ilaw. Alam nyo, kaya ako sinasabi yan. Some of us did not believe anymore about their dreams. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon sa larangan ng paglilingkod, ano man ang panawagan sa iyo ng Panginoon, pagpatuloy mo yan. Huwag kang hihinto. Nalala nyo nung preach natin noon si Paul, press on, sabi ni Lord. Sa loob yun ng kulungan, sabi ni Paul, press on. Dito, stick in your dream. Ano pangarap mo? Gusto mo tapos sa pag-aaral? Go. Gusto mo ma-promote sa work? Go. Galingan mo pa. Nahirapan akong tapusin yung course ko eh. Kasi parang ayoko na. Go. Go. Tonight, the Lord is confirming it to you. Go. Doon sa pangarap ni Lord para sa iyo. Magpatuloy. Go. Stay on your dream. Ano ba yung pangarap ni Lord? Ang pangarap ni Lord, namatay na si Moses. Pero yung pangarap ng Diyos para sa Israel, hindi nagbabago. Pagpatuloy mo, marami kayong pakikipagdigmang haharapin. At sa pakikipagdigma na yan, mawawala ang mga taong yan sa kanilang lupain dahil sa inyong pakipagdigma. Dahil sinamahan ko kayo, pero sabi niya rin, kung paano sinamahan ko si Moses, samahan kita. So the victory is yours already. You just have to obey. You know the problem of Christians today? Bakit tayo nagsasuffer? Ano man ang kalagayan mo sa buhay, in some way or another, you're suffering. The problem of Christians today is not poverty, but disobedience. Ang malaking problema ng mga Kristiyano ngayon ay hindi yung kahirapan, kundi yung kanilang pagsuway. Kasi kung susunod tayo sa Panginoon, the promise of success, the promise of blessings, were assured by the Lord Himself to Joshua. Ganon din sa atin eh. Kaya ako titignan mo, how should I move on? Move with victorious heart. Binanggit niya yun eh. Gusto ko, Joshua, mahalaman mo, ha? Hindi kita iiwan. Ano man pakikipaglaban niya ngayong taong 2025, I will be with you. Nobody can stand against you. Walang sino mang tatayo sa harapan mo na magtatagumpay laban sa iyo. Susumahan kita. Mga kapatid, as sinasabi rito ng Panginoon, stick in your dream. Huwag mo aalisin yung pangarap na yan. Lalong-lalo na kung yan ibigay talaga ng Panginoon sa iyo. Stick in your dream. Huwag kang hihinto mangarap kasi pumalpak ka. Hindi Si Einstein, lahat ng
pagkapalpak niya sa buhay ay tinawag niyang lessons. Si Thomas Edison, nung kanyang maimbento yung incandescent bulb, sabi niya, I had 99 lessons. Ang ikaw 100, sabi niya, there are 99 ways not to make not to make an incandescent bulb. Merong siyam na pamamaraan para hindi ka makagawa ng incandescent bulb. Grabe yung pananaw niya. Kasi sa 100 times sa pagtatry niya, yung ikaw 100, sabi niya, ang tumama, mabalang mawa ng incandescent bulb. Sabi ni Thomas Edison. At natuklasan ko, yung 99 times pala na yun, ang magpamamaraan para hindi makagawa. This year, 2025, this is what I want to let you know. In the Christian life, there are no defeats, only detour. Again, I repeat that. In the Christian life, there are no such thing as defeats, only detour. Some might be delayed because they were detoured. Marahil mo ang delay, akala mo wala nang tagumpay, yung pala detour ang ginawa ni Lord. Anak, wag dyan, mali ang daan ay dito ka dumaan. Kaya may konting delay, not because you're already defeated. Not because you were delayed, you were defeated. No, it can be a detour. Pwedeng detour lang yan. Hindi yan delay na masasabi mong defeated ka. So mga kapatid, ito yung pinag-uusapan natin, should we move on? If you don't feel like moving on. Daming principles ng Bible, pero tatlo lang ito pinag-usapan natin. Basta ito pangatlo, stick in your dream. Huwag mong bibitawan yung pangarap na inilagay ng Diyos sa puso mo. It is going to pass. You will be successful. Sumunod ka lamang sa ating Panginoon. Manatili ka sa pangarap mo. Pangarap na ang Diyos ang naglagay sa puso mo, ipagpatuloy mo. Hindi dahil maraming obstacles ay parang ayaw mo na. Tandaan nyo, great obstacles can be great opportunities para tayo magtagumpay. So how should we conclude this message? Some great beginnings had some painful endings. Walang mga great beginnings na hindi nagkaroon ng painful endings. Marami mga endings na iba't ibang karanasan. Pero yung great beginnings, sometimes it had to happen. It had to happen. Some painful endings. So mga kapatid, maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. May the Lord give us a blessed 2025. Welcome sa ating Wednesday work. Amazing grace.